Good day mga kaputi. So, ang project ko ngayong araw ay isang chef tattoo inspired na chef style na tattoo. Yan ang request sa akin ng aking client from Canada. So, nag-walk-in ang client natin ngayong araw at ni-request niya na gusto niyang ipa-cover yung luma niyang tattoo na stars. Respect sa unang artist. So, dali-dali at nag-impake na ako dahil home service ang pupuntahan namin, kasama ko ang aking anak. So dali-dali akong nag-empake, nais kong aking gamit. Dahil hindi lang po ang ating boss na galing Canada ang magpapatato at pati na rin po ang kanyang asawa. So bali kinabukasan na po ito at na-edit ko na po yung mga design na gusto nila na ipagawa. Bali ang ni-request sa akin ng ating client ay pang chef na tattoo inspire. Bali si ate naman, ang asawa ni kuya, ay gusto niya ay pang November na bulaklak, chrysanthemum. Yun ang gusto niyang ipalagay sa kanyang isang kamay at sa kabila naman ay chef style din na tattoo. Bali dito ay kumain muna kami dahil alam niyo na wala pa kaming kain at napaaga ang alis namin. Bali nandito na po kami sa location ng seservisan namin. At bali dito ay malapit na po kami sa location namin. At ito po at nakarating na po kami. Bali yan. Dito na po kami magi-stop at magbubuhat na po kami ng aming gamit. So hinanap ko pa po yung place kung saan banda dahil medyo nalito po ako. At dito po at nakita ko na po ang aking client. So yan, dali-dali kami pumasok ng aking anak para magbuhat ng gamit. At dito po ay inasikaso po nila kami ng maayos at napakabait po ng ating mga boss. So sa mga gusto pong magpa-service dyan, huwag po kayong mahihiyang magtanong sa aking page at i-chat nyo lang po ako. Bali ang place pala namin ay sa taas. Dahil doon ay may aircon. Bali kinausap ko si ate kung pwede akong mag-video, i-vlog ang aming gagawing session at pumayag naman siya at nagbablog din pala si ate. So bali nandito na po kami sa kwarto na pag gaganapan namin ng tattoo session. Bali yan, tignan nyo, napakaganda, di ba? At napakabait po ng ating mga boss at nasikaso po kami ng maayos at hindi po nila kami pinabayaan. Bali dito po ay nag-ayos na po ako ng mga gamit, sinet up ko na po yung mga gagamitin para hindi ako malito kung saan ako magsisimula. Una ko pong sinaksak muna ay yung printer at tinanong ko kay boss kung pwede ba ditong magsaksak dahil yung isang saksakan sa kabila ay may tape, baka sumabog tayo dyan, nako delicates. So dito po ay nagprint na po ako, ito na po yung design na napili ng ating boss at siya po muna ang uunahin ko. So bali ito po yung star na i-cover natin sa kanyang kamay. Bali yung nasa babang nakikita nyong Polynesian ay ginawa ko na po sa shop, yung pumunta po sila. Bali ang ginamit ko nga po pala dito ang stencil solution ay homemade lang po. Ako na po mismo ang gumawa niyan. Tinimpla ko po ang stencil na yan para sa mas madikit na stencil session. Bali makikita nyo dyan kung paano yan kadikit at kung gaano yan katagal bago mabura. So bali dito ay tatanggalin ko na po yung stencil paper at para makita nyo kung gaano yan kabakat at kung gaano yan kadikit. So yan, makikita nyo, diba? Napakaganda nung tinimpla kong stencil solution. Madikit na madikit yan. Ang gamit ko nga po palang printer dyan ay Epson M1120 at ang taga-video ko dyan ay ang aking anak. Siya po yung kasama kong nag-service. Bali sa aming unang tusok ay gumamit ako ng 11RS. Kaya ito ang aking ginamit ay para mas kitang-kita at litaw na litaw yung lining ng gagawin kong pyesa. At kaya pala ito yung inirequest sa akin ng ating bossing na itattoo sa kanya at i-cover ang kanyang tattoo ay isa po pala siyang chef sa Canada. Bali siya po yung pinaka head chef nila doon sa Canada. So yun, tingnan nyo ba naman, napakalupit po ng ating bossing. At ito nga po palang design ng ating bossing ay kinostomize ko po yan. Ako na po ang mismong gumawa dahil yan po ang kanyang ni-request na gusto daw niya ay chef
inspire na tattoo. Kaya sinabi ko sa kanya bago ko po ipinakita yung design ay ako na po ang bahala na mag-edit, at nung ipinakita ko naman sa kanya yung inedit kong design at yung mga naisip kong ilalagay sa kanyang cover up ay inapprovean naman niya ito agad, at napakasaya ko talaga at sinabi niyang napakaganda daw ng aking inedit. Kaya naman sa mga gustong magpatato dyan at gusto nyo pong magpa-edit ng design ay i-PM nyo lang po ako sa aking Facebook page at agad-agad gagawan ko kayo ng layout ng design na gusto nyo. Basta kaya lang ng aking powers. De, joke lang. Kayang-kaya yan. Basta send nyo lang sa akin yung mga naiisip nyong mga design at ako na po ang bahala. Bali dito po ay natapos na po ako sa aming session. At dito po ay inabot po kami ng 4 hours para matapos po ang session namin dahil marami po kaming pahinga dahil sa namerenda po kami at nag-CR at siyempre nag-Josie break din ang ating boss. So dito po ay satisfied naman po ang ating bossing sa kanyang bagong tattoo at inaasahan po natin na sa susunod na session ay ako pa rin ang artist na gusto nilang gumawa ng mga susunod nilang mga ipapatato. So yan, satisfied naman po ang ating client. Di naman natin sila binigo at binigay ko naman po ang aking best para magawa ng maayos ang kanyang pyesa. So dito po hindi ko na po masyadong nilagyan ng maraming shadow dahil masakit na po. Hindi na daw po niya kaya. Lalo na sa may part na taas, doon po siya nasyado na. Bali dito po ay yung kanya namang asawa ang magpapatato. Bali ang napili niyang design dito ay pang November na flower na chrysanthemum. Tapos ang na-request niya sa akin ay lagyan ko daw ng moon. Basta mayroon daw moon at ako na daw ang bahala. Bali dito ay nag-edit ako ng design at ang napili ko na moon ay pointillism. Tapos dun naman sa chrysanthemum ay nag-drawing po ako ng layout at yun po ang pinakita ko sa kanya. Bali nagustuhan naman po ng ating madam ang ginawa kong pyesa. Bali sa mga susunod ko mga video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako nag-i-edit ng design at para makapulot din po kayo ng idea kung paano po mag-edit ng design. Bali ang ginamit ko ditong karayom ay 5RL. Yan, 5RL po ang ginamit ko sa maninipis na mga linya yan dahil dinahandaan ko lang dahil napakahirap po ang mag-straight line. Bali dito ay gumamit ako ng Allegory Ultra Black. Yan lang po ang ginagamit kong ink. Wala na po ang ginagamit na ibang black ink. Ultra black lang po na Allegory. At dahil ito ay napakalapot, pinapatakan ko po siya ng konting tubig na distilled water. Bali dito po kung makikita nyo po, nagpo-pointillism na po ako dyan. Ganyan po ang mag-pointillism. Ang gamit ko po palang voltage dyan ay 4.5 voltage lang po. Bali yan po yung kinalabasan ng pointillism na ginawa kong dot shading. So tingnan mo, napaka smooth po ng pag-pointillism ko sa kanyang moon. So bali dito nasa bulaklak na po ako, hindi ko na po papahabain ang video at ito po ang finished product na design ni Madam. So bali ito po yung susunod niyang design na pinagawa rin sa akin. Bali gumamit din ako dito ng dot shading para sa smooth transition niya at ito na po ang finished product. A total of 30 minutes lang po. 30 minutes lang po inabot ng design nito ni Madam. Bali, yan. Makikita nyo po, napaka-smooth din po ng pagka-pointillism ko dyan. At sa mga gusto pong magpatato ng mga ganitong design, i-PM nyo lang po ako, i-message nyo ako sa aking Facebook page. Huwag nyo po akong kakalimutan na i-like, share, subscribe ang aking video. At para sa mga susunod pang mga video, huwag nyo po akong kakalimutan na i-follow. Maraming salamat.